Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Carla, nurse at certified tambalanista mula dito sa Canada. Sumulat ako para ibahagi ang magulong love life ko. At sana ay mabigyan nyo ako ng payo at naway kapulutan ng aral ng mga nakaka-relate. 7 years na kami ng boyfriend ko na Pinoy dito sa Canada. Mabait si boyfriend at compatible kami. Pareho kaming mahilig sa music at mag-travel. Pareho naming ayaw mag-baby. At sa sobrang compatible namin, pareho kami ng birthday. Kaso, unti-unting nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Lagi kasing ako ang gumagastos sa bahay. Gets ko naman na mas malaki ang sahod ko sa kanya pero nakakapagod na. Isa pa, hindi ako kontento sa physical intimacy namin. Dati hindi naman big deal sa akin yun pero lately, issue na siya for me. Last year umuwi ako dyan sa atin. Nag-rent a car ako at nakilala ko si Blue, yung may-ari. 6 years younger sa akin pero hindi naman ramdam at mas lalong hindi halata. He drove for me at doon nagsimula ang lahat. At alam niya, wala akong boyfriend. Pinakilala niya ako sa pamilya niya. Ako din ang taya tuwing lumalabas kami pero at least compatible naman kami sexually. Dito, nahanap ko sa kanya yung wala sa boyfriend ko. We kept in touch pagbalik ko sa Canada. Naiiyak siya sa lungkot dahil magkalayo kami. Gusto na daw niyang magpakasal. Hindi ko maiwasang maisip na baka Canadian dream lang ang habol niya sa akin dahil maraming nagkukumahog pumunta dito. Isa pa, gusto niyang magkaanak, pero ayoko. So I just played along. May name na nga yung future baby namin. Na-approve ang visa application ko kay Blue para makapunta siya dito. Sabi ko sa boyfriend ko, I will travel for my nursing job. Ang hindi niya alam, kasama ko si Blue. Tambalan si Blue talaga ang gusto ng puso ko. Kaso ayoko namang saktan ang long-time boyfriend ko. Minsan gusto ko na lang mag-disappear kasi hindi ko alam kung paano ko sosolusyonan itong problemang pinasok ko. Kung kayo po ba ang nasa sitwasyon ko, papaano niyo po ito lulusutan? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Carla. Carla, gusto ko lang sabihin sa'yo na yung mga babaeng katulad mo ang dahilan kung bakit marami akong kaibigang single hanggang ngayon. Kasi kung sana namimigay ka, di sana may jowa sila. Inagaw mo. Oo. Kinamkam mo. Correct. Gusto mo sa'yo lahat. Medyo sakim ka, di ba? Kasi sarili mo lang yung iniisip mo. Sa totoo lang, sarili mo lang, kaligayahan mo lang yung iniisip mo, di ba? Ano yung magpapasaya sa akin, ano yung kulang sa boyfriend ko, ano yung wala siya, ganon. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Yun talaga yung katotohanan. Tapos tingnan mo yung tanong mo, kung kayo tambalan, paano nyo to lulusutan? I don't think lusot is the proper term. Carla, alam mo kanina good mood ako kasi ang daming binigay sa amin ng Rogador Family of Canada. Hindi pala lahat ng mga Pinoy na nasa Canada mabait. Charot. Damay-damay na to. Damay-damay na to. Dahil sa'yo, nadamay tuloy sila. Correct. Ang babait ng mga tambalanistang taga Canada na binati namin kanina. Ikaw medyo bawas yung kabaitan. Hindi medyo sakim ka baka hindi mo lang alam. Baka walang nagsasabi sa iyo pero sa buong kwento mo, I'm so sorry to say,
you're very selfish. You're only talking about your own happiness. Kaligayahan mo lang. Tingnan mo, si Blue, nakailang sinungaling ka kay Blue. Sinabi mo, si Blue ang gusto ng puso mo, kamo. Gusto ng puso mo, pero grabe ka magsinungaling sa kanya. Diba? Sinabi mo, wala kang jowa. Sinabi mo, may go sa future anak. Ito yung anak natin, itong pangalan. Tapos, you're just playing along. Pero gusto siya ng puso mo, yun yung mahal mo. Ganyan ka pala magmahal. Paano pag hindi mo pa mahal? Pag hindi mo pa mahal, siguro nananakit ka na. Mainit ang ulo ko sa'yo, Carla! Nakakainis yung pagiging sakim mo! Kahapon lang may kaibigan ako umiyak kasi wala siyang jowa, wala na siyang matagpuan. Kasi kung hindi married, juding na. Diba? Tapos kinampa mo pa yung dalawa! Nakakapanginit ka ng ulo! Nakakagalit ka ng ever so slight. High blood tuloy si partner. Ay, nako! Wala pa naman yung doktor namin ngayon. Wala! Absent siya today! Hindi ako matuturukan! Kaloka ka! Ng pampakalma. Hindi, ayoko mag-easy sa mga nagsasabi sa akin sa TikTok live na easy kalman. Hindi! Nakakainit ang ulo! Apakasakim sariling kaligayahan lang! Hininaan nila yung volume ng headset nila. Masakit sa sumisigaw ba ako? Sorry. Hindi naman sumisigaw si partner. Sino nagsasabing sumisigaw siya? Wala naman sumisigaw dito Wala kayong ebidensya! Na nalalaki yung mata ko! Di ba, partner? Tumataas yung dugo niya, ang alta presyon. Correct. Malapit ang sumagad. Huwag kang ganyan, Carla. Alam mo kung bakit? Matanda na ako. Mahirap ako pag high blood. Ang migraine ko naglalas na. Dati ang migraine ko 1 to 2 days. Ngayon 3 to 5 days. O pag may ganito ba ako naririnig na napakasakim, naku, baka umabot na 5 to 7. Diyos ko, Lord. Pero di ba, partner? Yes. You're only thinking about yourself, your happiness, saan ka sasaya, saan ka sexually magiging kemerot, di ba? Saan ako magiging, di ba? Although, syempre naman, okay naman sa'yo yung gumagastos ka, napapagod ka dun sa gastos. Ganun talaga, may mga pagkukulang talaga. Hindi naman lahat ng tao perpekto. At ang swerte mo kasi mas malaki yung kita mo. Anong problema doon? Dahil doon napagod? Ayoko nang gumastos kasi mas malaki kita ko. Di ba ganun ba yung partnership? Parang hindi ganun yung partnership. Huwag kang ganyan. Oo, di ba? Huwag kang di ba? Alam mo, naramdaman mo lang yung pagod kasi nakahanap ka ng ibang pagkakabalingan ng atensyon. Yan, Sinabi diba? mo na lang yan kasi nakahanap ka na ng bago para sabihin mo sa sarili mo na may excuse ka. Ganyan. Kasi merong bagay na hindi kayang ibigay yung boyfriend mo. Correct. But that's very wrong. Ang dami mong habit na binubuo sa sarili mo na mali na dapat maging aware ka. Yan. 'Di ba? One thing, yung yung you are trying to normalize just within yourself that cheating is okay. At cheating and lying and It's selfishness is okay. They're not. They're not okay. Diba? Hindi ka aware na pag nagloko ako ng jowa ko, parang ano mangyayari? Hindi mo nakikita yan. Diba? Ang isip mo okay lang siya. Diba? Tingnan mo, pupunta si Blue na dyan kasi na-approve visa application. Ano sinabi mo dyan sa current na jowa mo? Ay, magta-travel ako. Diba? You're cheating and lying and you think that's normal? Akala mo normal. You think that's okay? I'm so sorry. I'm so sorry. Kasi sorry. Nakakainit ng ulo talaga si Carla. Kasi kung alam mo sa sarili mo, matibay yung paniniwala mo na hindi okay yan, hindi mo gagawin yan. Pero ginawa mo pa rin. Tama. Diba? Kasi Ay, hindi pala tama. Oo, tama diba? si Chuper. Mali ka. Nagde-develop ka ng maling habit at mali yun. Now you're asking paano lulusutan. That's not the question. Diba? You have to deal with it. Oo. Remember the law of karma. Diba? Kung ano yung bagay na ginawa Saang mo. article yung law of karma? Article ilan? Article 1, 2, 3, 7, and 8. Tingnan mo? Hindi 1, hindi 2, kundi 8 articles. Yung law of karma na sinasabi ni partner. Maniwala kay Chuper, MBA yan. Napag-aralan nila yan sa DRNAO. Ganon! Hindi, yung basic lang, the law of cause and effect. Di ba yun eh? Yung bagay na ginawa mo, may kaakibat na effect yan. Meron. Lahat ng bagay na ginawa mo ngayon, may kaakibat na mangyayari yan. Consequences. So, ito yung consequences. Isa-isa mong mararamdaman. Correct. Di ba, hindi ka mapakali.
Diba? Hindi ka, Totoo yan. parang gusto Wala mo kang mag-disappear. Yes, wala kang peace of mind. Nalilito ka anong gagawin mo. So, if effect ito, lahat ng mga pinaggagawa mo. So, Pinapagalitan ka ng tambalan, tinawag kang sakim. Oh. isa-isa mo itong mararamdaman. And Ikaw ang dahilan kung ba't na tumaas na ang BP ko, 180/82. And again, you have to accept and deal with it kasi these are consequences of your actions. True. Hindi mo ito malulusutan. Kailangan mo itong maramdaman. At pag naramdaman mo, unti-unti mong marirealize na mali pala itong ginagawa ko. And that's the time that you can decide properly. At ang decision is choosing only one person. Yes. Diba? Hindi Sana yung... maisip mo yun sa lalong madaling Oo, panahon. nakakaloka yung hindi man lang tinanong sino po kayang dapat kong piliin. Oo. Ang tinanong paano ako lulusot dito. Diba? Ibig sabihin ng paano lulusot, ibig sabihin wala ka talagang i-give up or pwedeng merong i-give up pero hindi na malalaman ng isa. Yung mga ganun ba? Ay naku, ayaw kita maging friend kasi birds of the same feather flock together. Baka sabihin nila sinungaling din ako. Charot. Yung layo na nang Ang layo na narating. Ang tanong, sabi ni Carla, gusto ba kitang maging friend, Nicole? Yun naman ang tanong ni Carla pabalik. Kailangan mong pagdaanan yung pain. You have to accept it and deal with it para Correct. ma-realize mo yung tamang gagawin. Kung halimbawa, sigawan ka ng farmer o kaya iwan ka ng parehas. Ay, paramdam sa'yo na mali Oo. yung ginawa mo. Mararamdaman Correct. mo talaga yung pain and Oo. that's the time, ay, mali pala yung ginawa ko. Hindi And then naman you get the lesson. hindi naman namin sinasabing karma mo yan. Ang sinasabi lang namin, kasi para may matutunan ka dito. Oo, hindi mo matatakasan yan. Hindi mo Oo. pwede lusutan yan. Mararamdaman mo yung epekto ng ginawa mo. Diba? At uulitin namin, yung epekto ng ginawa mo, may ituturo sa'yo yan. At Yes. kailangan mo makuha yun sa lalong madaling panahon. Tsaka yung mga yung naghahanap ka lagi ng nagfo-focus ka sa pagkukulang. Okay, sige, intindihin ka namin. Baka sabihin mo naman, di ka naman namin inintindi, di ba? So, ang pagkukulang is parang feeling mo financially hindi okay yung boyfriend mo ngayon kasi ikaw yung mas gumagastos kasi mas malaki yung kita. Yun yung one, pagkukulang. Two, pangalawang pagkukulang is yung sabi mo hindi kayo compatible physically, parang yung intimacy. Tingnan mo, anong sinabi mo? Dati hindi mo siya issue, ngayon issue mo siya. So, ganun talaga minsan, may nakilala nga ako, di ba? May nakilala tayong tambalanista kung kailan nag-70. Sa kanya sinabing, narating yung ikalawang langit. Nagulat talaga kami. Alam mo, medyo kulubot na siya, pero talagang, sabi niya, Noon lang. Oo, sabi niya, meron palang tinatawag na ikalawang langit. Di ba? Pero medyo kulubot na talaga si tita. Alam mo yun, kung tita na ako, tita ko siya. Isipin mo yun. So siguro, Ganon. may pag-change ng hormone si Ateng. Kung dati hindi ka physically mga ganyan, tapos ngayon ganun ka na. Pero minahal mo siya bago pa man eh. Diba? Tapos ano mga sinabi mo? Very compatible kayo. Ang daming mga magagandang bagay tungkol sa kanya. But you're still choosing to magnify the weaknesses. Yes. Yung sa physical na intimacy, I think may mga... I think ang dapat nyo gawin dyan is to talk about it. Kasi minsan, yan yung topic na nahihiyang pag-usapan minsan yung mga couples na parang pakiramdaman na lang or hindi na lang pag-usapan. Yung pala big deal na. Katulad dito kay Carla, di ba? Hindi na lang, baka sa partner mo, wala lang kasi hindi ka naman nagsasabi. Di ba tandaan na, at ulitin natin ang mga lalaki. At maski na mga babae, hindi po tayo mga propeta, hindi tayo nakakahula lagi at naiintindihan yung mga problema ng bawat isa hangga't hindi natin sinasabi at ine-express. Totoo yun. So yung ganyang klaseng bagay, kung if you think kulang na kulang dyan sa bagay na yan yung bagay na dapat ninyong pagtuunan. Hindi yung, maghanap ako ng ibang kekemehin, di ba? Yung mas bata. Di ba? Mga ganon. Kung ang expectation mo ay sasabihin namin sa'yo kung sino ang pipiliin mo, hindi namin sasabihin yun. Hindi. Ikaw ang makakapag-decide niyan kasi pinasok mo yan. Di ba? Again, kailangan mong maramdaman kung ano yung dapat mong maramdaman, the consequences of your action. True. And that's the time you can properly decide. So, good luck sa iyo. Marami kaming tanong din bakit mo ginawa yan. Kaya lang kulang na po yung oras. Pwede sa podcast. Pwede din. O sige, doon natin pag-usapan. Oo, doon na lang natin Kasi na ibuhos. yung pangalawang tanong ko dito, sinasabi mo, ayoko masaktan ano pangalan ng current niya? Si Blue. Si Blue. Hindi, yung sa sobrang nakalimutan niya na. Nakalimutan ko na din yung pangalan ng si Blue jowa yung niya. bago. Si Blue yung bago. Oo. Yung lumang jowa. yung lumang jowa. Sabi mo, ayaw mo masaktan yung jowa mo. 'Di ba? Alam mo naman sarili mo eh. 'Di ba? Ayaw mo saktan pero ginawa mo pa rin.
Yun yung mga tanong. Oh, so, diba? Yung mga ganyan pagdedesisyon, may ano yan, may kaakibat na ano na consequences, and again, you have to deal with it. You have no choice but to deal with it. Alam mo, sa totoo lang, Carla, ha, meron akong may bigla lang akong may naisip. Oo. Dalawang bagay lang ang nararamdaman ngayon ng evil spirit. Number one, na natutuwa siya kasi may bagong angkan. May bagong siyang kampon, 'di ba? Pangalawa, pero nalulungkot din siya kasi baka ikaw na ang kapalit. Charot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Charot lang, Carla. Pero this is something na kailangan mo talagang harapin. Hindi yan dapat lusutan. Ha? Harapin mo yan. Harapin mo yung problemang yan. Huwag ka nang luloko. Bad yan. Huwag kang nananakit. Oo, bad yan. Was brought to you by. This song is brought to you by So, yun. Sa podcast natin, partner, yan yung mga usapan na yan yung dalhin natin sa ating podcast na usapan. Ganun. Feeling ko meron siyang may